Ngayon po ay ginugunita natin ang mga sumusunod. October 17 to 23, National Week for Overcoming Extreme Poverty, Proclamation Number 717 Series of 2004. October 18 to 24, United Nations Week, Proclamation Number 483 Series of 2003. Week 3, Fish Conservation Week, Proclamation Number 176 Series of 1963. Credit Union Week, Proclamation Number 619 Series 1969. Meat Safety Consciousness Week, Proclamation Number 276 Series of 1993. National Attention Deficit Hyperactivity Disorder Awareness Week, Proclamation Number 472 Series of 2003. Bone and Joint Musculoskeletal Disorders Awareness Week, Proclamation Number 658 Series of 2004. Third Thursday of October, Conflict Resolution Day, Proclamation Number 1152, Series of 2006. October 21, Tenas Emancipation Day, Proclamation Number 1193, Series of 1973. National Archives Day, Proclamation Number 660, Series of 1995. Ngayon po, pakinggan po natin ang mensahe ni Dr. Nerissa Sabare, Chairperson, Department of Emergency Medicine and Waste Acute Care ng Pasig City General Hospital. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Mayor at sa Sanggunian po. Maraming salamat sa suporta. So, kinilala po ang Pasig City Pre-Hospital Care and Emergency Medical Services Medical Control Program sa 10 programa na nagkamit ng Galing Pook 2023 Awards. Opisyal po itong iginawad sa Pasig City sa isang awarding ceremony na ginawa noong Huwebes, October 12, 2023 sa delegasyon ng Pinangunahan of Emergency Medicine and Acute Care. Mula po sa 166 programs mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa buong bansa, kabilang ang nasabing programa ng Pasig City sa 17 finalists na sumailalim sa final presentation at interview noong October 11, 2023. Ang Galing Pook Awards ngayong taon na may temang Galing Pook at 30 Leveling Up Local Governance Innovations Towards Building Resilient Communities. Kinalala ng Galing Pook Foundation ang innovative programs ng mga lokal na pamahalaan na dumaan sa matinding selection process gamit ang sumusunod na criteria: positive results and impact, promotion of people's participation and empowerment, innovation and adaptation, resilience, sustainability, and efficiency of program service delivery and transferability. Kasama ko po ang aking team sa Department of Emergency Medicine and Acute Care na nagsunog ng kilay, paano ayusin po yung presentasyon natin sa Galing Pook. So gusto ko po silang tawagan lahat. Magmula po sa mga doktor, sa ating pong ambulance aid, sa ating pong nagkokolekta ng data sa emergency department sa Pasig City General Hospital. Muli, palakpakan po natin ang galing ng Pasig.
Ngayon naman po, pakinggan po natin ang mensahe ni Ms. Ana Tatco mula sa HRDO, Learning and Development Division. Good morning po. Good morning, Mayor, Vice Mayor, and the City Councils. And good morning po sa lahat ng empleyado natin ngayon sa araw na ito. Isang special na announcement lang po para po sa gagawin na pagsasanay po ng Human Resource Development Office. So, ang Learning Development Division po ay ang nangangasiwa sa capacity development po natin or ang kapasidad sa pagpapaunlad po ng kakayahan ng bawat empleyado sa kanilang base sa pangangailangan ng departamento sa sektor na kanilang kinabibilangan. At isa rin po ito sa bilang tugon po doon sa binanggit ng ating mayor po nung nakaraang mga flag ceremony natin tungkol po sa tamang proseso po o tamang pagsagot sa mga humihingi po ng tulong o lumalapit po sa ating mga tanggapan, ang tamang pagsagot po sa or pagbibigay ng impormasyon sa kanila. Ang training po na ito ay gaganapin po natin sa buwan na ito at magiging katuwang po natin sa pagsasanay na ito ay ang Asian Institute Management na pinangungunahan po na ni Sir Dudley Flores po. Bigyan po natin siya ng warm welcome. Magandang umaga po sa inyo. Isa pong karangalan ng mahihatid sa inyo ang balitang ito na ang aming institusyon, ang Asian Institute of Management, ay magiging katambal ng lungsod ng Pasig upang pagbutihin ang mga kakayanan ng mga kawani ng ating lungsod. Layunin po ng ating pagsasanay na pagbutihin ang pagtugon ng mga opisina at iba't ibang sangay ng inyong lungsod sa pamangangailangan ng mga kawani at lalong-lalo na po ang pinakaimportante, ang taong bayan. Ang programang ito ay tatakbo sa 3 araw. Magsisimula po ito sa Miyerkules, October 18, 19, 20 para sa first batch. At sa second batch po ay sa October 25, 26, and 27. Gaganapin po ito sa aming campus, Asian Institute of Management, isa sa mga pinaka-prestigyosong paaralan, di lang po dito sa Pilipinas, kundi po sa buong Asia. Labis po ang aking pagpapasalamat sa pamahalang lungsod ng Pasig, sa pangunguna po ni HRDO Head, Ma'am Elvira Flores. Ma'am, magandang araw po. Salamat po. Kay Ma'am Ana po, very good coordination with the city government, ang ating Learning and Development Head, and especially to the leadership of Mayor Vico Sotto po. Tiwala po ako sa programang ito na gagawin namin ay makakatulong sa pagpapabuti ng papaghatid ng serbisyo sa mamamayan ng Pasig. Binibigay po namin ang buong lakas ng aming institusyon upang matulungan kayo sa inyong adhikain. Bago ko po kayo iwan, babanggitin ko lang po yung mga kasali sa aming training para sa Batch 1, October 18, 19, and 20, nagaganapin sa Makati Asian Institute of Management. Mula sa Office of the City Mayor, Mr. Robin D. Mula sa City Accounting Office, Ms. Juby Cuenco. Mula sa HRDO, Minerva Rosas, Ma'am Annalisa Tatco, Joanna Leonisa P. de la Cruz. Management Information System Office, Mr. John Carlo Fatalio. On the Office of General Services, John Vincent Cernal. On the City Planning Office, Architect Beryl Baybay. For PIO, Maria Crisna Guangco. City Assessor's Office, Rosalie Muli. City Procurement Management Office, Attorney Bea Therese Villanueva. For the Cultural Affairs Tourism Office, Ana Katrina San Mateo. For PESO, Jeline Season Lopez. For Maybunga Rainforest Park, Patrick Plandiano. For Sendro, Alendri Angeles. CDRRMO, Bryant Merrill Ruiz Wong. Stephanie Yao, Lulubel Nora.
For Social Services, PLP, Pamantasan Lungsod ng Pasig, Lilibet A. Olivar, Fitzgerald Haminit. PCIST, Gloria F. David. CHD, Dr. Stuart Ramos. PCCH, Elizabeth May Sabando. PCGH, Dr. Alice Santos. And Ms. Annalisa Tatlipana. For Batch 2 po, si City Mayor's Office, Mr. Ernie Al Edralin. City Accounting Office, Jasmine Castaneda. City Administrator's Office, Jane Yang. City Budget Office, Maria Teresa Hernandez. City HRDO, Elvira R. Flores, Ma'am Elvira. And Iluminada Vierne. Office on General Services, Ruth F. Romano. City Planning Office, Priscilla Mejiliano. Alice Cruz Barazon. Marita Kalahe. Public Information Office, Angelica S. Villarosa. For Ugnayan, Maria Rowena Di Manlig. For Local Economic Development Investment Office, Crisostomo Ian D. Veron Cruz. For Business Permit and Licensing Office, Lilibet Laracas and Mr. Clinton Bill Torres. City Engineering Office, Johnny Calata, Lawrence Prudencio. City Health Department, Dr. Joseph Panaligan, Dr. Emma Cuevas, Dr. Joselito Morete, and for PCGH, Ms. Dr. Paulo Roman Castro. Muli, salamat po at suportahan po ninyo ang ating mga kawani sa pagsasanay na ito. Thank you. Mula naman po sa Slaughterhouse, nais lang po iparating na ni Doc Emma Sanchez na as declared under Presidential Proclamation number 276 in 1993 by then Presidential Fidel V. Ramos, every third week of October is the Meat Safety Consciousness Week, now their 30th, and the National Meat Inspection Service founding anniversary, its 51st. The declaration aims to educate the consuming public of the equality and safety standards of meat and its products. This is how they can be best protected from consuming meat that were not inspected. Thus, this year's observance has a theme of Safe Meat, Healthy Nation that runs from today, October 16 to 20. The NMIS-NCR will facilitate and cordially invites all stakeholders, such as the food business operators and the consuming public, on their virtual seminars on meat safety advocacies on October 19. Link will be posted in our FB page. Ngayon naman po, pakinggan naman po natin ang mensahe ng ating Market Administrator, Sir Joey Molina. Salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Mayor Vico, Vice Dodot, belated happy birthday po. Sa ating Market Committee Chairman, Consimaro, at sa lahat po ng mga konsal, magandang umaga po. Sa ating City Administrator, CA, Attorney Jeron Manzanero, magandang umaga po. Sa Mayor's Office, sa ating mga kawani sa gobyerno, sa Market Admin Office, at sa madami pong mga vendors po nandito. Maraming salamat po. Good morning po. Gusto ko lang pong sabihin lang po, announcements and updates. Una-una po, itong buwan ng Oktubre po, para sa malaman lang po ng mga karamihan na ito po ang buwan ng anibersaryo po ng market. So dati po meron tayong lumang palengke, tama po, dyan sa may Kapasigan. Pero nung nalipat na po dito sa tapat ng revolving tower, ayan, 49th year anniversary, ika-apat na siyam na anibersaryo. Palapakan po natin ang palengke po natin. Palengke natin, ika-apat na siyam na anibersaryo dyan po sa tapat. Pangalawa po, alam niyo po, ang palengke po natin, hindi lang malaki, pupunta rin po ang iba-ibang lugar sa atin para mag-benchmarking. So, nangyari po, nung nakaraang buwan, yung Laguna po, ang province of Laguna pumunta, ang dami po. Mula sa San Pablo, mula sa, may isang Cabuyao, Binyan, Santa Cruz, Lumban, Mabita, ang dami po pumunta upang matuto sa atin. Pero ang kagandahan po nito, tayo rin po ay matututo rin sa kanila. So, welcome po sila sa atin, natutuwa po sila sa pagpunta sa atin po sa ating palengke. At bilang panghuli, gusto ko lang sabihin na, alam niyo po, itong taon na to, ang dami pong renovation ang ginawa sa ating palengke. Mapapansin niyo yung mga pintura sa labas at loob ng ating palengke, nandiyan dyan. Yung mga signages po, inaayos din po. Ano pa po ba? Yung multi-purpose hall sa third floor. Abangan niyo po yan, 200 to 300 na mga
tao ang kasya dyan para pag-meeting tayo o demonstration ng mga produkto. Ang dami pong mangyari. At inaayos rin po natin yung drainage kasi po ito po yung madalas na inaangal ng mga tao pag pupunta tayo sa palengke, yung medyo mabaho po at madulas. At good news ko po sa inyo, malapit na pong matapos, ilang buwan na lang, yung paggawa ng mga tiles, di ba? At dala ko po dito yung sample po ng actual tiles natin sa palengke. Makikita nyo po ito po siya, ganyang kakapal. Dumaan sa tamang proseso, may nanalong bidder at in-order po to galing abroad. At yung mga gantong klaseng tiles po, makikita rin to sa Japan. Bakit po to? Bakit po natin to binabanggit sa lahat? Para maintindihan nyo po, iba na po ngayon. Makita nyo po na pinakinggan po natin ang mga stakeholders, ang mga vendors. Kasama po, Mayor, ang mga stakeholders. Ang mga vendors sa pagpili ng tiles na dapat makapal, na dapat maayos, pantay. Tapos po, meron rin tayong tiles para sa tactile sa tinatawag, para sa ating mga kapatid na mga bulag po, para po makatulong rin sa pagpunta. Bakit ko po pinabanggit po itong mga to? Para maintindihan nyo, hindi lang po vendors, pati mga engineers, pati po yung market admin staff, pati mga customers tinanong natin. Para sa akin po, ito ay simbolo ng pagtutulungan sa direksyon ni Mayor Vico, na sa panahon ngayon lahat po ng stakeholders nagtutulungan, may boses. Sana lang po, makita lang natin, ito lang yung umpisa. Madami pa pong aayusin sa ating palengke, marami pa po. Marami pa po tayong dapat pag-aralan. Pupunta po kami sa Marikina, pupunta pa sa iba-ibang lugar para po matuto sa iba. Pero ang mensahe ko lang po ito, sana po maging proactive tayo kesa reactive. Bakit po? Ang pag-usapan po natin, solusyon, mga ideas, at kung maaari, wag chismis po. Alam ko, palengke tayo, pero wag chismis. Pangalawa, pangmaramihan po tayo pag nagdesisyon, hindi lang para sa nakakonti lamang. Kasi mahirap po, di po ba? Maraming lumalapit. Pero ang gusto nga ni Mayor Vico, pangmatagalan, pangmaramihan para sa susunod na henerasyon. At panghuli, sana lang po good vibes lang tayo, kapayapaan at pagmamahal para sa lahat po. Maraming salamat po. God bless po sa lahat. Maraming salamat po, Sir Joey. Maraming salamat po sa mga departamento na nangasiwa sa maikling programa sa umagang ito, ang mga departamento po na bumubuo sa economic sector at ibang departamento po na nakasama natin ngayong umaga. Ngayon po, pakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin Mayor Vico Sotto. Magandang umaga po sa ating lahat. Ating kaka-birthday lang na Vice Mayor Dodot. Happy birthday po sa ating mga konsyal, sa mga kawani ng national government agencies, sa lahat po ng mga kasama natin. Siyempre, nandito po ang ating mga kawani ng Market Administrator's Office sa pangunan ni Sir Joey Marquet. Nandito po ang ating... taas po kayo ng kamay para makita ko po kung nasan kayo. Nasan po sina Attorney Diego ng Ledio? Ay, nandun sa may likod. Nandito po ang ating BPLD sa pangunguna ni Ma'am Ladi. Nandito po BPLD. Ayan po sila. Nandito po siyempre ang ating City Vet, pati ang ating Slaughterhouse. Si Doc Emma, si Ma'am Susan. Ayan, nandun po sila. Nasan po ang Peso? Yan ang Ma'am Jeline. Ayun, busy rin po parati ang ating Peso. Nasaan po ang kaka-co-op week lang din ng ating co-op office, sina Ma'am Donna? Nasaan po sila? Ayun, ang dami nyo At syempre, ang Kato, nandito rin po. Pasig City Band, maghanda kayo mamaya. Dapat maganda-ganda yung kakantahin natin mamaya. At syempre, ang ating... mga kasama mula sa ating Emergency Medical Services na DMAC ng PCGH, andito rin po. Hindi magpapahuli ang ating mga samahan na mula sa ating Mucha ng Pasig Mega Market. Ang mga vendors po natin, kasama natin. Andito po ang iba't ibang asosasyon at federasyon po ng ating Mega Market. Wala na po akong maidadagdag sa sinabi ni Sir Joey Marquet dahil nasabi niya na po lahat. Pero siguro ang ngayong 49th anniversary po, papunta na tayo sa 50. Papunta na tayo sa 50 years ng ating Mega Market. Ako po ay patuloy na humihingi ng inyong tulong at suporta
Gaya ng nakita naman natin through the years, very supportive, very active ang mga vendors natin ng iba't ibang samahan. Pero gaya po ng nabalitaan na ninyo at tinatanong din naman po ng iba sa inyo sa amin, ni Vice Dodot, pati ang ating tawag kay Consi kanina, si Market Chairman Martires, at magkakaroon po tayo ng redevelopment sa City Hall compound natin o City Hall campus kung tawagin po ngayon. At hindi po sa unang phase, pero sa siguro ikalawa o ikatlong phase, makakasama po yung mega market natin. Mag-upgrade tayo ng mega market. 8.2 hectares po ang pinag-uusapan natin. Ngayon, talagang yung development natin, kakaiba po yan. Pero ang importante po, magkakasama po tayo dito. So kung 3,000 po ang stall natin sa kasalukuyan, dapat lahat ng vendors natin na stall owners or stall holders po sa ngayon, kasama po natin yan sa City Hall redevelopment, sa market redevelopment natin. Hindi po ito mangyayari kung hindi po sa tulong ninyo. Kaya sana ay hindi lang po tayo basta magtulungan, kundi magkaisa po tayo. Alam ko po, through the years, marami na nangyari sa palengke, maraming nagkatulungan, marami din nag-away-away, maraming grupo na nabuo, may konting... May magandang nangyari, hindi rin magandang nangyari. Alam naman po natin na may hidwaan, may ganyan. So, sa susunod na mga taon, pipilitin po natin. At ito na po ang direksyon natin sa ating mega market. Kailangan po magkaisa po tayo. Sa ayaw at sa gusto po natin, magkakaisa po tayo. Okay po ba yun? Yung mga detalye, susunod po natin pag-usapan siguro sa susunod na buwan. Tingnan natin kung kailan. Schedule po natin. Magkaroon po tayo ng malawakang konsultasyon sa market. Magkaroon tayo ng General Assembly. Lahat ng samahan, isama po natin. Lahat ng vendors. Kahit yung mga ayaw sumali sa mga samahan na vendors natin. Yung mga stall owners po, stall holders natin na ayaw sumali sa mga asosasyon. Isama po natin sila. Hindi naman sa pipilitin. Pero pipilitin natin na magkaisa po tayo sa mega market po natin. Okay lang po ba yun? Kita sila, Anay Bonday, lahat po ng mga market, mga leaders, officials natin, ayan po, pag-uusapan po natin yan. Pangalawa po, tatlong bagay lang po, una po, yung sa mega market. Yung mga ibang office, hindi ko na muna babanggitin ng isa-isa para hindi na po masyado mahaba. Yung pangalawa naman po, masaya po tayo at nakita nyo naman, pinresent po sa atin ng ating mga kasama, Emergency Medical Services, ay nakasungkit po tayo ng Galing Pook Award. Yan po ay talagang isa sa pinaka-prestigious na award sa buong Pilipinas. At kinikilala po nito mga innovative practices, mga innovations ng mga lokal na pamahalaan sa buong Pilipinas. Nung nag-present po ako sa SMX nung nakaraang linggo bago nung selection ng finalists, talaga yung mga kasama namin, puro magagaling din na LGU, At nakakatuwa dahil nakita natin ng mga LGU sa buong Pilipinas ay patuloy na nag-i-innovate, patuloy na nagtatrabaho para pagandahin pa ang serbisyo sa kanilang mga nasasakupan, sa kanilang mga area. Yung sa atin po, Emergency Medical Services. Katunayan, ang Emergency Medical Services, ER, ang emergency room po natin, isa ito sa serbisyo ng ating pamahalaan ng dalawang ospital po natin. Diba? 3 po ang public hospital sa Pasig. Meron pong RMC, DOH hospital po yan. Hindi po sa atin yun. Meron po tayong 2 city hospital, PCCH, PCGH. Sa totoo lang po, ang emergency room, yan po ang isa sa serbisyo natin na pinakamadalas pong narireklamo. Bakit po? Tingnan po natin ang sitwasyon. Talagang hirap na hirap po ang mga kawani natin na nasa ER. Madalas po, pag may reklamo, o hindi lang madalas, tuwing may reklamo po sa akin, ang ginagawa ko po, tinitingnan ko po yung specific circumstance. Kung may namatay, kung may nahirapan, hindi nakapasok, ano ba yung nangyari? Yun po, inaalam ko. Ano exactly yung nangyari? Siyempre, pag tayo, meron tayong kamag-anak, meron tayong kaibigan na na-ospital, na na-ER, siyempre mahirap Mahirap din mag-isip na ng malinaw pag ganun yung nangyayari sa atin. Napakahirap na magkasakit, lalo na pag emergency yung sitwasyon. Napakahirap po talaga. Kaya naiintindihan natin yung mga nagrereklamo, inuunawa po natin yun, hindi po natin sila sinasabayan ng galit. Pero kadalasan po, 99% of the time, pag tinitingnan ko po, ano ba talaga yung nangyari? Sabihin, hindi tinanggap.
in-endorse sa ibang ospital, tama ba yung proseso na nangyari? 99% of the time, sa totoo lang po, tama naman yung proseso na nangyayari. Minsan may mga reklamo, halimbawa, yung nurse dyan, napakasungit. O ganyan, binastos ako ng ganyan. Yung mga usual na naririnig po natin. So inaalam ko ano ba yung nangyari. Malalaman ko, yung nurse pala na naka-duty ay 48 hours na hindi pa umuupo. So ang hirap din pagalitan eh. So hindi ko sinasabing tama. Di ba bilang mga frontliners, dapat hanggat kaya natin, nakangiti tayo, maganda yung disposition natin. Pero paano ko papagalitan yung nurse na nag-duty ng 48 hours, naka-PPE pa kung minsan? Talagang hirap din ng sitwasyon. Kaya ang problema po talaga ay capacity. At hindi lang po problema ng Pasig yan. Ito po ay problema, punta po kayo sa ER, sa labas ng Pasig. Kahit nga po private eh. Puno po talaga. Kulang tayo ng mga nurses. Kulang kahit doktor, nagkukulang po tayo. Pero nurses talaga yan ang number 1 na kulang. Punta po kayo sa ibang ospital, siguro sa buong Pilipinas, pero dito na lang sa Metro Manila, tingnan niyo po talagang napakahirap ng sitwasyon. Punong-puno po talaga. Talagang limitado yung pwede mong gawin. Kahit gusto natin i-expand yung mga serbisyo natin, paano natin gagawin? Sa buong Pilipinas, nagkukulang nga ng mga medical professionals, lalo na po ng mga nurse. Hindi natin sila masisi kasi mas malaki talaga ang sweldo pag nag-abroad po sila. Hindi natin pwede sisihin. Siyempre, kailangan isipin mo nila yung pamilya nila. Yan po yung sitwasyon. Capacity ang problema po natin. Pag puno sa ibang... Kahit sa mga kalapit po nating probinsya, pag napuno ang ER doon, sigurado mapupuno din po yung ER natin. Kasi ang ER hindi po pwede tumanggi. Hindi pwede sabihan ng ER na, ay, bawal ka dito kasi hindi ka taga-Pasig. Bawal po yun. ER nga, emergency nga po yun. Ganun din naman po. Pag tayo ay may pasyente na Pasigueño, sa QC na punta, hindi rin nila pwede tanggihan yun. Tatanggapin po nila yun. Ganun din. Sa Taguig, sa lahat ng LGU, ganun po talaga ang sistema. Ganun talaga. Hindi pwedeng tumanggi. Kaya pag napupuno sa ibang ospital, sigurado puno rin yung sa atin. Pag napupuno sa atin, puno rin sa kanila. Pag sinabing hindi tinanggap, ibig sabihin, refer po muna yun. Hindi po pinapaalis ang pasyente kung hindi po, kung wala pang receiving na hospital. Kaso minsan, syempre, in transport, alam na po natin yun. Pero, ulitin ko po, ang problema talaga, ang tinutugunan po natin ay capacity. Sa susunod na mga buwan, actually nasimulan na po natin, nakakuha na rin tayo ng permit mula sa DOH para i-convert ang ating PCCH, para imbis na specialty hospital na talagang narrow yung mga serbisyo, ay i-expand natin yung mga serbisyo para mas marami pong pati mga adults na maserbisyohan. PCCH gagawin po natin General Hospital. Yan po yung isa sa hakbang natin para taasan yung kapasidad ng ating healthcare services kasama yung emergency medical services po natin. Pero aaminin ko po sa inyo, kahit doblehin, kahit triplehin natin ang laki ng ospital natin, hindi rin naman feasible yun. Pero halimbawa na lang po, triplehin natin yung kapasidad ng ospital, magkukulang pa rin po yan. Kasi ang mangyayari lang, pag napuno yung ibang ospital, pupunta rin po sila dito. Pag nakita nilang may bakante, mapupuno at mapupuno rin po talaga. Kaya walang katapusan yan. We just try our best, taasan yung kapasidad natin. Bukod sa conversion ng PCCH, ang PCGH, may mga hakbang, may mga proyekto din po na nagsimula na hanggang sa susunod na taon for expansion of services. Pero ito po, habang tinataasan natin ang kapasidad na alam naman natin talagang magkukulang at magkukulang sa dami ng pangangailangan sa buong Pilipinas, dito na lang sa Metro Manila, dito po pumapasok yung innovation natin na nanalo ng Galing Po Award. Dahil tinitingnan natin ano ba yung capacity natin sa ngayon, kailangan kahit kulang yung capacity natin, sa lahat ng public nagkukulang, mag-isip tayo ng paraan para ma-maximize yung resources na meron tayo sa ngayon. Nagpakilala tayo ng isang protocol na meron pong algorithm para sa serbisyo medikal kung saan po pinaiigting po natin yung pre-hospital care. Ibig sabihin, bago ka pa dumating sa ER, natake ka sa puso, nagka-stroke, bago ka pa dumating sa hospital, dun pa lang sa bahay, ay meron ng medical services na natatanggap ang pasyente. Yan po yung innovation natin, yan yung nakikita natin, kung gawin po ito sa lahat, kung gawin po ito ng lahat ng ospital at lahat ng emergency medical frontliners natin,
hindi lang sa Pasig, kundi sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas, ay makakatulong po ito para madiklag ang ating mga ER. Makakatulong rin po ito para kung ano yung mga serbisyo na pwede na para mapahaba ang buhay ng pasyente, para makarating siya sa ER, kasama rin po yun. Kaya sa ating DMAC, sa pangunguna ni Dr. Nery Sabare, congratulations! We are so proud of you. Congratulations sa buong Pasig sa Galing Pook Award natin. Maraming salamat sa lahat ng ginagawa ninyo. Alam kong pagod na pagod po kayo, pati mga kasama ninyo, marami sa mga kasama ninyo, naka-duty rin ngayon, pero hindi po kayo nagsasawa. At bagkus ay pinalalakas pa natin ang emergency medical services sa lungsod ng Pasig. Maraming salamat, congratulations ulit sa inyo. Ikatlo po at panghuli, sabihin ko sana, next week ko na lang banggitin, pero magsisimula na rin po kasi sa susunod na linggo ang campaign period sa barangay elections. Ngayon, marami po kasing nagtatanong sa akin, ayoko man magsabi na, hindi na sana ako mag-announce, pero araw-araw, mayat-maya, ito po yung tinatanong sa akin sa kasalukuyan. Sigurado, pati sa mga konsyel natin at sa Vice Mayor, pati Kikong, ito po yung laging tinatanong sa ngayon. Ngayon po, para malinaw na malinaw po tayo, alam nyo, pag nagpapakilala kasi ng pagbabago, minsan kailangan dun ka sa kabilang extreme muna, parang babalansin mo muna. Sa mga mayor o sa hindi ko naman po sinasabi na masama mag-endorse, hindi ko po sinasabi na masama na may kasama ang mayor na kapitan, pero sa ngayon po, sa puntong ito, sa kasaysayan natin, sa aking opinion, sa pagpapakilala natin ng pagbabago, mas maganda po na ang mayor hindi muna magdadala ng mga kandidato sa barangay level. Ang mayor hindi po muna mag-iendorso ng mga kapitan, ng mga kagawad. Kaya ako po binabanggit, muli po, hindi ko sinasabing masama yun. Inasabi ko lang kung saan tayo nang gagaling sa kasaysayan natin sa lungsod ng Pasig. Kung gusto talaga natin magpakilala ng mga pagbabago na binabasag natin yung kultura ng takutan, binabasag natin yung kultura ng patronage politics, kailangan medyo umextreme muna tayo. Sa susunod na mga eleksyon, baka pwedeng medyo gumitna na ulit o bumalik na sa mas normal. Pero sa ngayon, dito muna tayo sa extreme. Kasi may pinapatunayan, may pinapakita tayo na dapat walang dikta galing sa taas, dapat malaya ang mga barangay. Yan po yung pinaglalaban natin mula 2019. At matagumpay tayo dyan, kaya hindi natin pwede basagin. Bagamat may mga kaibigan tayo, at alam naman ng mga tao kung sino ang mga kaibigan ko, sino yung mga tumulong sa akin, wala nang problema doon. Personal capacity ko, kung kaya kong tumulong, bakit hindi? Pero bilang alkalde, sa ngayon, hindi po pwede sa ngayon. Hindi po muna pwede. Sana maunawaan po ng lahat. Yung ibang kaibigan, medyo nagtatampo, pero tinatayuan natin to. Hindi naman para sa akin ito, kundi para tuloy-tuloy po yung pagbabago sa ating lungsod. Kaya yung mga iba po, ginagamit yung pangalan ko, ginagamit yung pati yung naging team name nung nakaraan. Ang lagi ko naman po sinasabi, malaya nga po tayo. Pati yung pangalan na Giting ng Pasig, di naman ako yung nagmamay-ari nun. Ang totoo, nakaisip yung salitang Giting na part. Si Kin pa nga po yung nakaisip nun. Kaya talagang hindi ko pwede sabihin, ay may trademark ako dyan, huwag niyo gamitin. Hindi nga ako yung nakaisip ng pangalan na yun. So, yan po pero hindi po ibig sabihin, porket ginamit yung salitang yun, o yung pangalan na yun, hindi po nangangahulugan na endorse po sila, o ako yung nagpatakbo doon. Yung mga iba, hindi naman kahit nga pasabi, yung iba wala, talagang ginamit na lang nila. Hindi ko sinasabi, sila? Ang importante, alam natin kung paano tayo pipili ng mga kandidato. Alam ko, baka maraming manonood po nito. Siguro, gagamitin yung clip ng mga iba nating kasama, ng mga ibang kandidato. Yung sinasabi ko lang naman, maging wise tayo sa pagpili ng mga barangay officials natin. Ito po yung sa akin lang. Ito kung paano ako pumipili ng mga binoboto ko. Hindi nyo kailangan gayahin, pero ito po yung sa akin lang. Meron pong iba, obvious naman. Kung may nakikita kayo, 2 kandidato, yung isa tapat, yung isa magnanakaw, obvious naman siguro yung tapat yung pipiliin natin. Kung may nakikita tayong 2 kandidato, yung isa matalino, yung isa bobo, siyempre pipiliin natin yung matalino. Kung may 2 kandidato, may isa masipag, yung isa tamad,
Sino pipiliin natin? Siyempre, yung masipag, yun may mga obvious. Pero may mga pagkakataon, siguro hindi tayo sigurado. Paano tayo mamimili? Sa akin po, kung hindi tayo sigurado, parang sino ba dyan yung mas tapat? Sino ba dyan yung mas magaling? Sino ba dyan yung mas masipag? Hindi tayo sigurado. Kung ako, pipiliin ko na lang. Kung dalawang kandidato, parang similar o hindi ako sigurado. Kung ako, pipiliin ko na lang yung mas bago. Pipiliin ko na lang kung sino yung hindi gumagastos ng malaki. Tandaan po natin, yan ang pinakamalaking red flag sa mga kandidato. Mula sa taas, mula sa nasyonal hanggang sa barangay level, ang pinakamalaking red flag sa mga kandidato ay yung gumagastos ng ubod ng laki. Pag nakikita natin, namimili ng boto, pag alam natin, milyon-milyon ang ginagastos, ibig lang sabihin nun, lalo na pag incumbent, ibig lang sabihin nun, yung pinamimigay nila, kung nagpapamudmud yan ng pera pag bago mag-eleksyon, ang ibig lang sabihin nun, pwede palang gamitin yung pera na yun sa mga serbisyo ng pamahalaan, pero kinupit nila para sa eleksyon, meron silang panggastos. Hindi natin alam magkano naiwan sa bulsa nila. Simple lang po, huwag na natin gawing komplikado pa. Yan ang pinakamalaking red flag. Huwag nating kakalimutan yan. Pag malapit na po ngayon po malapit na ang campaign period, papunta sa barangay elections po natin. Munting paalala lang po mula sa akin. Maraming salamat sa ating lahat. Sa economic sector po natin, thank you very much for hosting our flag raising ceremony. Adjourn na po tayo. Ayos, ganda. Uy!